Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas magtatayo ng bagong daungan ng barko para bantayan ang West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Naglaan ng 800 million pesos ang pamahalaan para sa konstruksyon ng bagong pantalan sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea, para palakasin pa ang maritime security sa isla at upang may mapupuntahan ang mga nabubuli na mangingisda sa gitna ng maritime dispute. Isinama ang naturang pondo sa 2024 General Appropriations Law sa gitna na rin ng nagpapatuloy na pagtatayo ng artificial building sa Spratly Island. Ito ay hiwalay pa sa 1.5 billion pesos na inilaan para sa pagpapalawig naman ng airport sa Pag-asa Island, ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair at Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr., itatayo ang bagong port sa Maylawak Island na ikalawa sa pinakamalaking landmass sa Kalayaan Island na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Spratly Archipelago. Ang militar naman ng China noong Biyernes ay hinimok ang Pilipinas na talikuran ang mga pagtatangka nitong pukawin ang mga tensyon sa West Philippine Sea, ayon sa isang tagapagsalita ng Defense Ministry ng China. Philippines' attempt to court countries outside the region by carrying out so-called joint patrols is just to use external forces to stir up troubles in the South China Sea. We urge the Philippines to abandon speculative and adventurous mindset and stop irresponsible exaggeration and hype. Chinese troops will stay on high alert and continue to take all necessary measures to resolutely safeguard national sovereignty, maritime rights, and interest. Sinabi ng Chinese Senior Colonel Zhang Xiaogang, na malinaw daw ang dahilan sa likod ng paghila ng Pilipinas sa ilang mga out-of-the-region na bansa para magsagawa ng tinatawag na joint naval patrols, na nais daw nitong gamitin ang tulong ng mga dayuhang puwersa para gumawa daw ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Walang karapatan na makialam sa isyu ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ang mga non-regional country, sinabi ng isang Chinese official. 在南海问题上，中方的立场是一贯也是非常明确的。我们致力于同有关当事国通过对话协商妥善处理分歧，愿意同东盟国家共同维护南海的和平稳定。同时，中方也将坚定地捍卫自己的领土主权和海洋权益。 Sabi ni Mao, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na handa ang China na tugunan ang issue sa pamamagitan lamang ng dialogue at konsultasyon sa concerned countries at Association of Southeast Asian Nations. Ang pahayag na ito ay kasunod ng sinabi ni German Foreign Minister Annalena Baerbock sa pagbisita sa Manila, na ang dangerous maneuvers ng barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng pangamba sa Europe. Sabi pa ni Baerbock, nilalabag ng mga aksyon na ito ang international laws at freedom of navigation. Den ausschließlichen Wirtschaftszonen eines jeden Landes, das betrifft ja jedes Land, das seine entsprechenden ausschließlichen Wirtschaftszonen hat, und wir in diesem Sinne uns eben auch als Europäische Union noch stärker mit ASEAN. Sa kabila ng mga ulat na pagbuntot at delikadong maniobra ng China sa mga dumiraang vessel, wala daw kailanman naging issue ang freedom of navigation sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang kasalukuyang sitwasyon sa South China Sea ay generally stable matapos sabihin ni German Foreign Minister Annalena Baerbock sa pagbisita nito sa Pilipinas na ang nangyari sa pinagtatalunang katubigan ay isang pagkabahala para sa Europa. Winika ng embahada ng China na hindi ito satisfied at pinalagan ang disinformation, misrepresentation and distortion of truth daw ni Baerbock nang magpahayag ito ng unwarranted accusation laban sa China, nang tukuyin ni Baerbock ang mapanganib na laser pointing at water cannon attacks ng China. Binasura rin ng embahada ng China ang ideya ng rules-based international order, sabay sabing para sa kanila ito lamang ay essentially a set of house rules established. Winika ng embahada ng China na mayroon lamang nag-iisang international system, at iyon ay sa United Nations. Sa bibig na mismo ng Chinese official nang galing ang nag-iisang international system ay ang United Nations, ngunit hindi naman nila sinusunod ang international law na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ganito na lamang kagarapal ang China kung makakondina sa mga pahayag ng mga kakampi nating bansa. Sila naman itong hindi sumusunod sa international law. Nais daw nila ayusin ang sigalot sa pamamagitan ng pag-uusap at konsultasyon.
Subalit sila din naman ang sumusuway sa mga usapan na nagaganap, katulad na lamang ng pagpapadala nila ng military assets sa West Philippine Sea kahit na nagkasundo ang Pilipinas at China noon na pull out ng government assets doon. Kaya malaking duda pa rin ang mga matatamis na salita ng China para maging mabango ang kanilang bansa dahil sa issue sa West Philippine Sea. Wala ng aktibong New People's Army Guerrilla Front sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na resulta ito ng matagumpay na pinaigting na kampanya ng administrasyon laban sa internal threats. Natin yung mga internal security threats. Ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, may maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ng ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Sa isang video na in-upload sa kanyang social media accounts, araw ng Sabado, ika-13 ng Enero, pinuri ni Pangulong Marcos ang mga law enforcers sa pagganap sa kanilang mga papel at tungkulin sa pagsisikap ng gobyerno para kontrahin ang internal security threats. Ayon sa Pangulo, as of December 2023, na-neutralize ng gobyerno ang 1,379 na miyembro ng komunista at local terrorist groups. Iniulat nito na nasamsam ng gobyerno ang 1,751 firearms sa pamamagitan ng pagsilo, pagbawi at pagsuko hanggang nakaraang buwan. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ititigil ng pamahalaan ang anti-insurgency campaign nito. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang mga naging bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan laban sa internal threats, partikular na sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at Department of National Defense. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.